Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang ika-16 na bahagi. Maikli ang buhay, Sam. Pero nasa mga kamay natin kung paano tayo mabubuhay. Nangyari na ang nangyari. Kung hindi mo matanggap ang sarili mo ngayon, may isang taong tatanggap ng lahat sa'yo sa hinaharap. Naalala ni Sam ang sinabing iyon ni Ama. Nakahiga siya sa kama habang katabi si Eliza. Anong iniisip mo? Anang malambing na tinig nito na nakaunan sa kanang braso niya. Marami. Naglalambing na idinikit niya ang noo sa noo ng dalaga. Pumikit siya at dinama ang init na hatid ng pagkakalapit ng kanilang katawan. They still had their clothes on. Walang nangyari sa kanila. Sa huling himaymay ng kanyang katinuan, ay nakuha pa rin niyang pigilan ng sarili. Kahit iyon ang pinakamahirap na pagtitikis na ginawa niya sa buong buhay niya. Nang sabihin niyang nais lang niya itong yakapin, ay sinamahan siya nito sa kwarto. Ipahinga mo muna yung isip mo, Dan. Kahit ngayon lang, alisin mo kung ano man yung bumabagabag sa'yo. Am I even entitled to do that? Humigpit ang pagkakayakap ni Eliza sa kanya. Pati ba naman yun ipagkakait mo sa sarili mo? Ano bang rason ng paghihirap mo? Kung hindi ko alam, wala akong maitutulong sa'yo. Ang tanging magagawa ko lang ay manatili sa tabi mo. Sapat na yon, Eliza. Pero sige, kung gusto mong malaman kung sino ako, sasabihin ko sa'yo. As you know, my real name is Dan Eran Spell. Ipinanganak ako sa Canada. Nag-iisa akong anak na mag-asawang may-ari ng isang farm. My mother is Irish and my father is Canadian. Anong pangalan nila? I remember I called my father Greg, and Greg called my mom Felice. Kumunot ang noo nito at tinitigan ang mukha niya. You remember? Malungkot na ngumiti si Dan. Hindi ko maalala kung ano naging buhay ko bago ako tumungtong ng 11. There are lapses in my memory. Ilang pangyayari lang ang natatandaan ko. Ang alam ko lang, biktima ang pamilya ko ng isang massacre. Napasinghap ang dalaga. Pinatay sila? There were these thugs invaded our house. Lahat sila nakadroga. Pinatay nila yung parents ko. They stabbed my father to death. They assaulted my mother and then they murdered her too. Pagkatapos noon, para naging blanko sa akin ang lahat. Nagising na lang ako isang araw na nasa pangangalaga na ako ni Pau. Pau, he was my savior. Ang munting buhay na iniligtas niya noon, ngayon ay ang mismo kumikitil ng buhay ng iba. Sumailalim ako sa training sa loob ng 5 taon at opisyal na na-recruit ng organisasyon. Alam mo ba, Eliza, kung ano naging trabaho ko sa edad na 15? Hindi ito nagsalita. Nang gilid ng luha sa mga matang tinitingnan lang niya ang dalaga. Nahulaan mo na, di ba? As an orphan, maybe I had no choice but to do those things that had been pushed onto me for my own survival. But still, tinaha ko ang daang yon. Nagtatrabaho ako bilang assassin. Humikbi ito at ibinoon ang mukha sa dibdib niya. Wala akong pakialam. Huwag mong sabihin yan. Ang mga kamay na to na humahawak sa'yo, they were tainted with the blood of those convicts. Hindi ko na mabilang sa dami nila. Napabangon ito. They deserve it. Masamang tao sila. Kung hindi mo yun gagawin, ano na lang ang mangyayari sa mga inosenteng tao? Hindi ako pulis o alagad ng batas para ilagay sa kamay ko yung desisyon. Oo nga, mga kriminal sila. Mga taong pumapatay para sa pansariling interes. But those people could be a father to his daughter or a brother to his younger siblings, a son to his mother or a good person to his family. Wala akong alam tungkol sa kanila kundi ang malaking kasalanan ginawa nila. In our organization, there is no such thing as an assessment. Kung ano ng utos na nagmumula sa itaas, kailangang itumba kung sino man ang nasa death list. Hindi nga ako isang upahang mamamatay tao sa Zelty, pero mas masahol pa ako doon, Eliza. Bumangon siya. Ipinatong ang mga kamay sa tuhod. Masama akong tao. Wala akong ipinagkaiba sa isang kriminal. No, hindi ka ganon. At kahit na ganon ka, hindi ko kayang tuluyang lumayo sa'yo, Dan. Paano ko kamumuhian ang kauna-unahang taong nagparamdam sa akin na may halaga yung buhay ko? Yumakap ito sa kanya. Yeah, as of now, ang buhay mo ang pinakamahalaga para sa akin.
Hinagod ni Sam yung buhok nito. Isang mahalagang tao na ang nawala sa akin, Eliza. Madudurog ako ng buong buo kapag may nangyaring masama sa'yo dahil sa akin. Kaya ba sabi mo hindi tayo pwedeng magsama? Pinahid niya ang mga daliri, ang luhang naglandas sa pisngi ni Eliza. Dahil wala akong karapatang maging masaya. Iba ka, Eliza. Magkaiba tayo. You are so pure. You are kind. May magandang bukas na naghihintay para sa isang katulad mo. At gusto ko mabuhay ka ng normal at masaya, malayo sa mga taong kagaya ko. I don't want to contaminate that purity with my spoiled life. Hindi ako kasi desente ng iniisip mo, Dan. Isang beses sa buhay ng tao, nakakaramdam siya ng matinding galit, kung saan nakakapag-isip siya ng mga bagay na makakasakit sa kapwa niya. Ganon din ako. Hindi miminsang may pinagtangkan akong buhay. Although hindi ako nagtagumpay, ginawa ko pa rin. Pinagmasdan ito ni Dan sa pinakamalambot niyang ekspresyon. You are wholesome in my eyes, Eliza. Ang mainit na kamay mo. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga at dinala sa kanyang pisngi. At the back of my mind, I wish your pureness would purify me. Pumikit siya. With these hands, with your warmth, I felt that I could be at ease. Ikinulong ni Eliza sa mga palad nito ang mukha ni Dan. Hindi ka na lang basta maglalaho sa paningin ko, hindi ba? Dumilat siya at hinalikan ang pisngi ng dalaga. Hindi ko masasabi. Ayokong mangako sa'yo. May mga bagay akong kailangang gawin, Eliza. Nang ilayo niya ang mukha ay seryoso na ang anyo nito. Tinititigan niya ang bughaw nitong mga mata. Isa lang ang gusto kong gawin mo. Ano? Lisanin mo ang mansyon ng mga Leviste. Seryosong saad niya. Napalunok ito. Alam mo na ba? Tumango siya. At least half of it. Yumuko si Eliza at muling humikbi. Kung kakalimutan ko ang lahat, kung aalis ako sa hindi ko na isagawa ang mga planong paghihiganti ko sa kanila, kung magpapakalayo-layo ako, susama ka ba? Ilang minuto ang pinalipas ni Sam bago siya umiling. Sorry, I can't. Ang paghikbi nito ay tumuloy sa paghagulhol. Naiintindihan ko. Hinila niya ang kamay nito at niyakap ng mahigpit. Alagaan mo yung sarili mo. You must be happy for me. Hinalikan niya ang tuktok nito. Paulit-ulit na tumango ang dalaga. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga yung pangalan mo? Tanong ni Sam. Kahit iyon man lamang ay maitanim niya sa kanyang puso't isipan. Kung hindi ka si Eliza Leviste, sino ka? Pinahid nito ang mga luha at tinaas ang paningin sa kanya. Hindi ko sasabihin sa'yo. Kung gusto mong malaman, ligtas kang bumalik sa akin. Lunes, 5:00 ng hapon. Inayos ni Lay ang hood na nagsasaklob sa ulo niya, pati na ang salamin niya sa mga mata. Iyon ang araw na pinakahihintay niya. Ang pagtatagpo nila ni Sam. Ang invader na pumasok sa system ng Celti. Isang mapanganib na tao. Isang assassin. Naisip niya na hindi niya kaya katulad ang taong iyon. Nang malaman niyang isang assassin ang lalaking pinakamamahal niya, ay wala siyang naramdamang anumang takot dito. Inaasahan niya na hindi normal ang bodyguard niya. Medyo nabigla lang siya ngunit wala siyang paggising. Namakapa sa puso niya na nakilala niya ito, nang nagbago sa damdamin niya para kay Dan. Siguro nga ay hindi na marunong pang matakot si Lay, dahil kahit alam niyang nasa bingit siya ng kamatayan, sa gagawin niya ay hindi siya nagdadalawang isip na siputin ang tagpuan nila. Nagpadala siya ng huling mensahe kay Sam bago siya pumunta sa bakanteng loteng iyon sa likod ng isang simbahan. Medyo may idea na siya kung bakit sa lugar na iyon gusto makipagkita ng assassin. He wanted a secluded place where he could kill her without a witness. Pero nakahanda siyang pumalag. Hindi siya basta mamamatay ng walang kalaban-laban. Dala niya ang flash drive na naglalaman ng nilikom niyang impormasyon sa Celti. Gusto niyang iwan iyon sa lalaki. Ikinalat na niya ang mga ebidensya sa krimen at ilegal na operasyon na kanasasangkutan ng congressman sa internet. Iyon ang kanyang paghihiganti para sa kanyang ina. Inempake na niya ang mga damit niya bago pa man siya kumilos. Ilang gamit lang niya ang natitira sa mansyon ng mga Leviste. Malaking gulo marahil ang kinakaharap ng ama-amahan niya. Maaari nagkakagulo na sa mansyon sa mga oras na yon. Wala na siyang pakialam pa.
Hindi na rin naman siya babalik pa roon kahit kailan. They were doomed for not killing her earlier than they planned. Hinintay pa ng politiko ang pagkatapos ng eleksyon. Ngayon ay hindi pa man nagsisimula ang botohan, isirang-sira na ang pangalan at reputasyon nito. Sinulya pa ni Lay ang relong pambisig. Maaga siya ng 10 minuto sa usapan nila. Itinaas niya ang zipper ng jacket niya hanggang sa matakpan niyon ang kanyang bibig. Umaambon ng gabing iyon. Naupo siya sa nakausling bato at niyakap niya ang sarili nang bigla siyang mapaigtad nang makarinig ng pagtasa ng baril mula sa likuran niya. Kabadong tumayo siya at humarap. Nanlaki ang mga mata ni Lay nang makita ang taong may hawak ng baril. Umatras siya at nanginginig ang buong katawan. Conrado? Malademonyong umisi ito. Nakita niya ang ilang pasa at sugat sa mukha ng lalaki. Ano ba ang nangyari dito? Itinutok ni Conrado ang baril nito sa kanya. Long time no see, Lay. Umiling siya. Hindi ka makapaniwala. Ito ba ang intruder na pag-iiwanan niya ng impormasyon? Hindi, may mali. Kilala niya si Conrado. Sa 6 na taong pagtatrabaho nito kay Leviste, wala siyang nalaman na may alam ito pagdating sa hacking o pagde-decode sa mga inscription. Imposible. Pero kung motibo ang pag-uusapan, ay alam niyang nangunguna ito bilang kandidato. Orihinal na Zelti agent si Conrado. Hindi ito gugustuhing ilabas niya ang ilang mga identidad sa R section. Are you shocked, Eliza? Little proxy? Bakit? Paano mo nalamang nandito ako? I followed you from the mansion of the Leviste. Give me the files of Zelti, then come with me peacefully or you'll die here. Suminghap si Lay. Muli siyang umatras na lumapit ito. So, hindi ikaw ang intruder. Kumunot ang noo ni Conrado. I don't know what you're talking about, but Mr. Zeng is waiting for you. I need to get my reward. You are an expensive item after all. Damn you, sigaw niya. Tumawa lang ito. Show me up your pretty face, my little dear. I need. Naputol ang salita ng lalaki nang biglang may tumadyak sa tagiliran nito. Habol ni Lay ang hininga nang tila slow motion na humarap sa kanya ang may sala. Huwag kang gagalaw. Anang pamilyar na boses. Itinaas niya ang magkabilang kamay nang sumalubong sa kanya ang bunganga ng baril. Kumurap siya dahil para siya nakakita ng multo. Dan, bulong niya. Ang taong nagpatumba kay Conrado ay walang iba, kundi ang pinakahuling taong inaasahan niyang naroon. Pinagloloko mo ba ako? Kung balak mo mabaligtad at ibigay ang impormasyon sa iba, hindi ako magdadalawang isip na tapusin yung buhay mo. Napalunok si Lay nang maging malinaw sa paningin niya ang mukha ng binata. Gustuhin man niya magsalita ay hindi niya magawa. Ano? Sino ka ba? Bakit mo ginagamit ang pangalan ni Lay? Kinilabutan siya. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang taong pumasok sa system ng Zelti ay walang iba kundi si Dan. It did make sense. Hindi ito orihinal na nanggaling sa ahensya. He knew some tricks on hacking kaya nagawa nitong pumasok sa mansyon ng mga Leviste at magpanggap na isang bodyguard. Si Dan ang assassin sa report na nabasa niya. Kaya pala ganoon na lamang ang concern niya rito. Kaya pala pakiramdam niya ay kilala niya ang taong yon. Because Sam and Dan were one and the same person. Wala lang pwede pang maging ibang eksplanasyon. Show me your face. Utos nito. Yes, kailangan lang niya lumantad kay Dan at magiging maayos ang lahat. Sasabihin niya rito ang buong katotohanan kung sino talaga siya, ang tunay na pangalan niya. Ipapakilala niya sa binata ang totoong siya. Ngunit parang pinagsakloban ng langit at lupa si Lay nang manlaki ang mga mata niya sa panghihilakbot. Nakita niya kung paano itinutok na nakabawing si Conrado ang baril sa direksyon ng binata. Humihingal at takot na tiningnan niya ito. Wag, Dan! Kusang tinawid ng katawan niya ang ilang pulgadang distansya nilang dalawa. What the hell? Itinulak ni Lay si Dan. Hindi niya ito hahayaang mamatay. Pumutok ang baril. Naramdaman na lamang niya ang pagtama ng kung ano man sa tagiliran niya. Kasabay ng pagtingala niya ay ang pagtanggal ng hood sa ulo niya, ang pagkahulog ng eyeglasses niya at ang pagkaka-expose ng mukha niya. Eliza? Gimbal na nakatingin sa kanya si Dan. Nasa mukha nito ay ang pinaghalong matinding gulat, pagkalito at takot. Tumulo ang luha niya ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. Mabuti naman, ayos ka lang. Tuloy ang bumigay ang nanlalambot na tuhod niya.
Bago siya bumagsak ay maagap na nasalusiyan ni Dan. Hey! Hey! Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng lalaki. Narinig niya ang panginginig ng boses nito. Wake up! Don't do this to me. Oh God! Tumaing si Lay sa sakit na naramdaman habang sapo ang kanyang tagiliran. Dumilat siya at tinaas ang kamay. Basa ng dugo ang kamay niya. Tumirik ang mga mata niya nang maramdaman ng hindi matatawarang hapdi. Eliza! Eliza! Dan yelled for help. Please! Dan, you see, hindi ako si Eliza. Nahihirapang sabi niya. Nalalabo ang paningin niya at hindi niya maaninag ang mukha ng binata. I am Lay. Lay Castillo. Tandaan mo ang tunay na pangalan ko. Bago niya pinikit ang mga mata, ay narinig niya ang pag-iyak ng kanyang anghel.